Magandang araw muli sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at ang may pamagat na How to be a Friend of Jesus Part 3. At ito po ay matatagpuan natin sa John chapter 15 verse 12 to 16. Ito po ang sinasabi, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa sa pag-ibig ng isang tao nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Yung mga kaibigan ko, kung kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo tinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, tinuturing ko na kayong mga kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi ninyo ako pinili. Kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang iyong bunga upang anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Pinagpala ng Panginoon ang kanyang salita. Tayo lumapit sa kanya. Salamat o Ama sa araw na ito at muli ka naming sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Dalangin namin ang iyong Espiritu ang gumabay sa amin at palinawan po namin ang iyong salita. Lalo kami, Panginoong, umibig sa iyo at lalo, Panginoon, ay maramdaman namin ang iyong presensya, Panginoon, at ang iyong intimacy, Panginoon, sa amin bilang iyong tinuturing mo kaming kaibigan. Kaya salamat po at pinupuri ka namin at dinadakila ang iyong pangalan. Okay. Sa araw na ito ay ating muling balik-aralan ang unang katangian ng mga kaibigan ng Panginoon ay unang-una ay yung pagiging obedience, okay? O maging masunurin. Ang sinasabi sa banal na kasulatan sa John 15 verse 14, sabi niya, kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. So ito po ang pinakamahalaga na katangian ng pagiging kaibigan ng Diyos ay yung sumusunod tayo sa mga inuutos ng Panginoon, kung ano yung sinasabi niya sa kanyang banal na salita. At dito makikita natin yung intimacy ng ating relasyon sa Panginoong Hesus kapag tayo ay sumusunod sa Kanya. Kaya isa yan sa mga most significant element o quality aspect ng isang tao para maturing siyang kaibigan ng ating Panginoong Hesus. Okay? Ang pangalawa na ating tinalakay noong isang linggo ay yung katangian na love for each other. Yan po ay isa sa mga inuutos ng Panginoon na sinasabi niya sa John chapter 15 verse 12. Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Alam nyo, ang mga kaibigan ng ating Panginoong Hesus ay hindi lang natin basta sila nakakilala o nagkaroon ng acquaintance, kundi tayo ay mga lalaki at babae na merong parehong pinagmulan. At ito ay pinasimulan po natin ay yung ating relasyon dahil sa ating Panginoon. Kaya every time na mamimit natin ng mga ibang Kristyano ay dapat tingnan natin sila kung paano sila tinitingnan ng Panginoon. Kung sila'y kinukonsider na kaibigan ni Jesus, dapat ituring din natin silang kaibigan. Okay? At ang pag-ibig, okay, sa ating mga kapwa mananampalataya ay magpapakilo sa atin para mapagkalooban natin sila ng ating kayamanan. By the way, ang pag-ibig ay yung you will meet the needs of other person. Okay? Yun po ang ibig sabihin po nyo na talagang handa tayo na magbigay, magkaloob anumang ating tinatangkilik o kayamanan. O kaya naman ay pasanin natin ang ibang mga pasanin na kailang nararanasan at ngayon din ay damhin natin ang kailang mga nararamdaman. At kung sila man ay nasasaktan, ay dapat damahin din natin ang kailang nararamdaman. At magbigay tayo ng aliw o comfort o magsakripisyo tayo o magbigay tayo ng payo at suportahan natin sila gaya ng gagawin ng ating Panginoon.
Sa ating pag-aaral ngayon, na ito yung pangatlo na tangian ng isang kaibigan ng Panginoon, na yung tinatawag na knowledge of divine truth. Alam nyo, sa panahon ng ating Panginoong Jesus, okay, ang alipin at ang kanilang master ay bibihira naman silang maging magkaibigan. Okay? Hindi naman sila sarili na magkaaway, hindi lang talaga nila pinag-uukulan ng ganoong relasyon tulad ng pagiging magkaibigan. Kaya yun po ang makikita natin na sa panahon ng ating Panginoong Hesus. By the way, itong mga talatang ito ay binanggit ng ating Panginoong Hesus doon sa upper room, kasama niya yung 11 alagad. At ang trato ng Panginoon sa kanyang mga alagad ay hindi na slave, kundi tinuturing niya silang kaibigan. So yan po ang makita natin, na tandaan po natin na ang slave ay hindi po sinasabihan, ang mga alipin po ay sinasabihan lamang kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit hindi nila batid kung bakit nila ginagawa iyon. Okay? So ang slave po ay sinasabihan lang what he should do. Okay? Never na sinasabing why he should do. So diyan po makita natin na iba yung trato kapag kaibigan ka, ine-explain mo pa o pinapaliwanag mo bakit mo ginagawa ang isang bagay. Pero kapag ikaw ay alipin, o gawin mo lang ito. Okay? So yan po ang kaibahan. Ang isang alipin, hindi niya alam ang plano at layunin at damdamin ng kanyang amo o master. Never sineshare ito ng isang master o Panginoon sa kanyang alipin. Ang ginagawa ng alipin ay ginagampanan lamang niya ang anumang dapat niyang gawin. Okay? Ayon sa ipinag-uutos sa kanya. Okay? Isang buhay siya na tool o kagamitan na bihirang bahaginan ng mga gantimpala. So parang ituring siya, parang siya lang kasangkapan na dapat gawin mo ito, pero kapag na-accomplish mo yun, hindi ka naman binabahaginan ng anumang gantimpala. Pero alam nyo, kung Panginoon ng ating Panginoong Hesus, iba ang kanyang pagtrato sa kanyang mga alagad. Ay hindi yung katulad ng aking nabanggit kanina. Okay? So tingnan nyo po ang sinabi ng Panginoon sa John chapter 15, verse 15. Hindi ko na kayo itinuturing na alipin, mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko na kayong mga kaibigan, sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Ganyan. So, tandaan po natin na ang ating sunod sa Panginoon, okay? Ang ganda ng ating sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, hindi na ro sila itinuturing na alipin. Okay? Sapagkat daw ang alipin, hindi niya alam ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Pero trato niya sa kanyang mga alagad, tinatrato sila na kaibigan. So, yan po ang napakagandang relasyon natin sa Diyos. Hindi na servant, kundi tayo ay kaibigan. So, isang malaking pribileyo yan para sa mga mananampalataya na ituring kang kaibigan. By the way, ang ating karanasan bilang mga hindi pa mananampalataya noon ay tayo kaaway ng Diyos. Pero ngayon ay itinuturing na tayong kaibigan ng ating Panginoon. Sana itong katotohanan ito ay magkaroon ng inspirasyon sa inyo at kapanatagan na talagang ganyan ang pagtrato at pagtingin ng Diyos sa atin. Ito pa ang isang mga katotohanan na makikita natin, na pag tayo'y sumunod sa Panginoon, okay, when we surrender to Jesus Christ, it's a never blind obedience. Okay? So kapag tayo nagpasakop sa Panginoong Hesus, hindi tayo sumusunod sa Kanya ng bulag na pagsunod. Yung kung ano na lang sabihin niya, gagawin natin. Bagamat wala naman siyang sasabihin sa atin na mali o masama. Pero hindi siya yung susunod na lang tayo na hindi natin nalalaman o naiintindihan ng ating ginagawa. Okay? Alam nyo kasi, he shared with his friend everything
he has received from the Father. Okay? So yan po ang napakaganda. Kapag talagang kaibigan ka ng Diyos, okay, ano mang tinanggap niya sa kanyang Ama, ay binabahagi niya sa kanyang kaibigan. Ako po yung isang magandang karanasan ko rin sa buhay na kapag meron pong binahagi sa akin ng aking mga magulang ay binabahagi ko sa iba. Hindi ako masaya kapag hindi ko binabahagi ang anumang pagpapala o aking natutunan sa iba. So yan po ang isang pagtrato ng ating Panginoon. He shared with His friend everything He has received from the Father. Okay? So diyan makita din natin na ang ginagawa ng Panginoon, they share His heart, okay, for His work because they knew full plan from the beginning to end. So yan po ang ginagawa ng ating Panginoon na talagang ibabahagi niya ang kanyang puso, nilalayo ng kanyang damdamin para sa kanyang mga alagad. Sapagkat papaalam nila ang buong plano niya mula sa simula hanggang sa wakas. Alam niyo, napakaganda to mga kapatid sa ating kasalukuyang nangyayari na maraming mga nagsasabi ng mga hindi katotohanan, mga news at naguguluhan tayo. Ano ba yung sabi nila, malapit ang dumating ang Panginoon, ito na yung mga signs, okay? Alam niyo, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga kaibigan ng Panginoong Yesus, hindi tayo nagugulat sa anumang bagay sapagkat ibinahagi na ng Diyos sa kanyang mga salita ang kanyang plano. Okay? From the beginning to end. Okay? Mula pa simula, nariyan ang kasulatan, mula Genesis hanggang Revelation, hanggang sa tapusan. Kaya isa sa mga napakaganda na karanasan natin bilang mga mananampalataya na tayo tinuturing na kaibigan ng Panginoon sapagkat sinasabi ng Panginoon sa kanyang kaibigan ang lahat ng bagay na kanyang tinanggap mula sa Ama. At ibinabahagi niya ito sa kanila ang kanyang buong plano from the beginning until the end. Okay? So dito po makikita natin ang totoong pagiging kaibigan natin ng Panginoon. Okay? It is the truest kind of friendship. Kapag ganoon ang inyong samahan na talagang walang nililihim, walang sikreto, talagang sinasabi sa iyo ang plano. Okay? Ang sabi nga, ang nagsasabi ng tapat ay nagsasama ng maluwa. So yan po ang isa sa mga katangian ng totoong pagkaibigan. Okay? So yan po, if we are His friend, we want what He wants, and we do His will because it is our heart's desire. Kung talagang tayo ay kaibigan ng Panginoon, gagawin natin ang kanyang naisin sa atin. Okay? Yung naisin ng Panginoon at gagawin din natin ang kanyang kalooban sapagkat ito yung ninanais ng ating o nilalayon ng ating puso. Okay? So, una po natin na ang Panginoong Hesus ay merong ipinangako, okay, sa kanyang mga kaibigan. Okay? Sa ganda ng kanilang relasyon ay nangakuan sila. Jesus promised disciple special insight. Okay? Pinagkalooban sila ni Jesus ng ang kanyang mga alagad ng tangi o hindi pangkaraniwang kaalaman. Okay? Maliwanag na pagkaunawa o kabatiran. Yun po yung ibig sabihin ng insight. Okay? At tingnan po natin. Tingnan mo yung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad na mga Hudyo. Sabi niya dyan sa John chapter 8, verse 31 to 32. Sabi po dito, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyo na naniniwala sa kanya, kung tinutupad niyo ang aking mga aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Okay? So, kagaya na sabi ko sa inyo na isa sa mga katangian ng mga alagad o kaibigan ng Panginoon ay tinutupad ang mga aral ni Kristo. Okay? Ngayon po sa verse 32, sabi niya, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Anyway, ang sinasabing makikilala niyo ang katotohanan, yung walang iba yan kundi si Jesus Christ. Yan po sinabi niya sa John chapter 14, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So kapag nakilala nila si Jesus Christ,
itong katotohanan ito at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So yan po yung mga bagay na marami ang mga Hudyo ang hindi nila kilala o matanggap na si Jesus ang Mesiyas na pinangako sa kanila noong pa sa Lumang Tipan. Kaya noong pag ang isang Hudyo o tao na kumilala, sinampalatayanan na si Jesus ay Diyos at Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, ay bibigyan sila ng kapangyarihan na mapalaya sa mga sinungalingan o anumang kabulag at kaunawa, hindi nila pagkaunawa. Okay? So dito po makita natin na everything the Father told him, he passed on them. Okay? So tandaan po natin ang lahat ng sinabi ng Panginoon, ng Diyos, Jesus, ay kanya namang ipinapasa sa kanyang mga alagad. At titingnan po natin ang panalangin ng ating Panginoong Jesus sa John chapter 17. Okay? Diyan po makikita natin ang kanyang panalangin sa Ama. This is the Jesus prayer. Okay? Sabi dito sa John 17 verse 6, sabi niya, "Nakilala na kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa daigdig. Sila'y iyo at ibinibigay mo sila sa akin. Tinutupad nila ang iyong salita." Okay? Alam na nila ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Okay nyo? So, sa lahat ng mga mananampalataya na ibinigay ng Ama, okay, kay Jesus Christ, o yung mga tumanggap, okay, ay sabi niya ay ibinigay ni Jesus, alam na nila ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Okay? Pinapasa niya. Okay? Sa verse 8, sabi niya, dahil itinuro ko sa kanila ang mga aral na ibinigay mo sa akin at tinanggap naman nila. Natitiyak nila ako'y tunay na galing sa iyo at naniniwalang sila'y ikaw nga ang nagsugo sa akin. So yan, maliwanag po na talagang ibinabahagi o pinapasa ng Panginoong Jesus ang kanyang lahat ng natutunan o tinanggap mula sa Ama. Okay? So, kagaya sabi ko sa inyo, kapag ikay kaibigan, sinasabi sa iyo yung mga bagay na nalalaman niya o sinishare niya. Pero kapag ikaw ay alipin, ay hindi ka babahaginan. Okay? At yan po ay isa sa makikita natin na katotohanan na makikita natin dito sa mga naranasan ng mga tunay na alagad. Alam natin, nung nabubuhay ang ating Panginoong sa lupa, ay gumagamit siya ng mga parables, okay? O mga talinhaga para turuan ang kanyang mga alagad ng kanyang ministry of God's plan, okay? Mga hiwaga para sa kanyang pagtuturo. He used parables, okay? Mga talinhaga. At ito po nga ay makikita natin sa Matthew, okay? Chapter 13, tingnan natin. Matthew chapter 13 verse 10 to 11. Sabi niya, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagtuturo sa kanila? Okay? Ano sagot ni Jesus? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Ngunit hindi ito nagkaloob sa kanila. So ito ang dahilan kung bakit ginagamit ng Panginoon, Jesus, sa kanyang pagtuturo sa mga alagad, ang mga talinhaga. Kasi binibigyan niya ng karapatang maunawaan ng hiwaga, okay, hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos ang mga mananampalataya o mga kaibigan niya. Pero yung mga hindi kaibigan niya, hindi niya ito pinagkakalooban. Hindi lang maintindihan. Okay? So I hope na makita natin ang kaibahan natin. Ang resulta makita natin, ang mga alagad ay mayroong tinatawag na special knowledge, okay, na hinahangad-hangad ng iba na matagpuan. Okay? So yan po makikita natin. Tayo rin bilang mga mananampalataya, kaibigan ng Panginoon, nauunawaan natin kapag tayo nagbabasa, nakikinig ng salita ng Diyos, naiintindihan natin ang salita ng Diyos. Pero yung mga wala pang Espiritu ng Panginoon, hindi nila nauunawaan to. Gustong-gusto nila, pero hindi nila maunawaan.
Kaya yan po ang sinabi ng ating Panginoon doon din sa Luke chapter 10. Okay, tingnan natin sa Luke chapter 10 verse 23 to 24. Sabi nila, humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi ng walang ibang nakikinig. Okay? So pagkatapos niya magturo, hinarap niya yung mga alagad ng walang makikinig. Sabi niya, mapalad kayo sapagkat nakikita ninyo ang mga nakikita ninyo ngayon. So ibig sabihin, yung iba, hindi nila nakikita yung mga mystery of God. Okay? Yung hiwaga na hindi nila maintindihan. Okay? Ngunit ang mga alagad ay nakikita nila o nauunawaan na di-discern nila. Meron silang knowledge. Okay? Tungkol sa mga itinuturo ng Panginoon. Tingnan pa natin sa verse 24. Sinabi ko sa inyo, maraming mga propeta at matuwid na tao, okay, maraming tao, ang naghahangad na makita ang inyong nasaksihan, marinig ang inyong napakinggan. Subalit hindi nila ito nakita ni narinig. Wow! So sana po makita natin dito yung gigin nating espesyal sa Panginoon. Kapag tayo tinuring niyang kaibigan, okay, sinasabi niya o sinishare niya sa atin ang mga bagay mula sa Ama at ito'y ipinapasa sa atin at nauunawaan natin. Samantala yung mga hindi niya ka-close, okay, maraming gustong matuto pero hindi naman sila natututo. Kaya sana po ay makita natin ang isang kagandahan nito, okay, na talagang nakita natin ang kaibahan. So, makita natin dito, summary natin na kita natin na kapag so yung spiritual knowledge, ito po ay ipinapasa mula sa Ama sa magitan ni Jesus Christ patungo sa mga alagad. Okay? At mula naman sa mga alagad, makita natin na ito naman ay pinapasa sa atin sa magitan ng mga kasulatan. So, yan po ang proseso. So, paano tayo nagkaroon ng spiritual knowledge? Ito po ay galing sa Ama, sa magitan ni Jesus Christ, at sinabi niya ito, binahagi ni Jesus Christ sa mga alagad, at yung mga alagad naman, sa magitan ng pagsusulat nila, magitan ng banal na Espiritu, ito po naman ay ibinahagi sa atin sa mga Scripture. So, hindi lahat po na nagbabasa ng Biblia ay naiintindihan to unless na tayo maging kaibigan ni Jesus. So sana makita natin ang kagandahan ng pribileyo na maturing tayong kaibigan ni Jesus. Okay? So yan po ay sana na-appreciate nyo na ngayon. Ano ba yung ibig sabihin ng pagiging kaibigan ni Jesus? Okay? At sabi dito sa Romans chapter 16, tingnan nyo ha, ganda to. Romans 16 verse 25 to 26. Sabi natin, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyong pananampalataya sa pamamagitan ng magandang balita tungkol kay Jesucristo na ipinapangaral ko. Ang magandang balitang iyan ay isang hiwagang nalihim sa loob ng mahabang panahon. So ito po yung unang-unang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon ay yung patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, na siya yung Mesyas na ipinangako, siya yung tagapagligtas, siya yung manunubos ng siyang katauhan na siyang ipinapangaral ng ating Panginoon, ni Apostol Pablo. Okay? Sabi dito pa na, subalit sa utos ng walang hanggang Diyos, inahayag ngayon sa lahat ng bansa sa magitan ng mga isinulat ng mga propeta upang ang lahat ay sumampalataya sumunod sa Kanya. So ito po yung ebanghelyo na talagang iniatang sa mga alagad na ipangaral nila at hindi kay Pablo. Ito po ay inilihim sa iba. Nung una nga po si Pablo na dating Saulo ay inuusig pa niya ang mga tagusunod ng ating Panginoong Jesucristo kasi hindi niya naunawaan ito. Hindi pa siya kaibigan ng Panginoon. Pero nung nakilala niya ang Panginoon sa daan ng Damascus, doon po sa Acts chapter 9, siya'y binago ng Diyos. Kaya ngayon ay naliwanagan din siya, naintindihan niya ang mga bagay mula sa Ama na sinabi sa kanya ng ating Panginoong Hesus. At ngayon ay ibinabahagi niya. Sabi niya ay sa matagal na panahon,
Ang magandang balitang iyan ay isang hiwaga, nalihim sa loob ng mahabang panahon. So, matagal na panahon ay hindi lang maunawaan yan ang tungkol sa magandang balita, gospel of the good news. Alam niyo mga kapatid, tayo rin po ay ito yung ating business, ito yung main na trabaho natin bilang mga mananampalataya, ay ibahagi ang Kristo. Ibahagi si Jesus Christ sa buong mundo. Alam niyo, sa nangyayari ay natatakot ang maraming tao na mamatay. Pero alam natin na tayo talagang mamamatay. Ang mahalaga ay hindi yung magkaroon tayo lang ng vaccine at gumaling tayo at makabalik. Ang pinakamahalaga na trabaho natin bilang iglesia, bilang mga kaibigan ng ating Panginoong Hesus ay maibahagi natin si Yesu Kristo na tagapagligtas. Ito yung kailangan nila na maunawaan. Okay? At matanggap na upang sa Ganoon ay maligtas sila. Kahit mamatay tayo physical, pero bubuhayin muli tayo ng Panginoon at tayo'y makakasama niya panghabang buhay. Ito yung mas magandang hinihintay natin kaysa doon sa bakuna o vaccine na hinihintay ng maraming tao. Sana ay ma-appreciate natin ang isa sa mga pribileyo at kagandahan ng magiging kaibigan ng Panginoong Jesucristo. Okay? So ito kagaya sabi nga sa inyo, ang kaibahan natin bilang mga mananampalataya. Okay? Yung spiritual understanding natin, okay? Set Christians apart. Okay? Para makita na kakaiba tayo. Okay? Yung ating kaalamang spiritual, ito ang nagbibigay bugutangi sa ating bilang mga mananampalataya. Sapagkat ang mga bagay na tungkol sa Diyos, the things of God are spiritually discerned. Okay? Na talagang nauunawaan natin ang bagay na spiritual. Pero yung mga unredeemed, yung mga hindi pa mga mananampalataya, okay, mga hindi pa tinubos ang kailang isipan, hindi nila maunawaan ang mga bagay na ito. So yan po ang kaibahan natin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. At yan po ay pinatunayan sa sinabi sa unang Korinto. Tingnan niyo po. Sa 1 Corinthians chapter 2, verse 12-16. Tingnan niyo. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng salibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya. Okay? So, ang tinanggap natin si Jesus Christ, okay? Tayo tinuring niyang kaibigan, at nung umalis si Jesus Christ, pinangako niya ang banal na espiritu. Ang tinanggap natin ay hindi espiritu ng salibutan, kundi espiritu mula sa Diyos. At yung espiritu niyon ang siyang magbibigay sa atin ng unawa sa mga bagay na binibigay niya sa atin. Okay? Sabi niya, kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa magitan ng karunungan ng tao, kundi sa magitan ng espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanan espiritual para sa mga pinananahanan ng espiritu. So, kaya makita natin kapag tayo ay mayroong banal na espiritu at yung nangangaral ay talagang may banal na espiritu, nauunawaan natin yung mga pangaral, okay? At mga salita ng Diyos. Kapagkat ang mga taong di pinananahanan ng espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at hindi nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa pamamaraang espiritual. So yun po, kapag talagang may Holy Spirit tayo, maiintindihan natin yung mga spiritual na bagay. Pero kapag wala, hindi nga talaga natin maunawaan yon. Okay? Sinisiyasat ang taong pinanahanan ng Espiritu ang lahat ng bagay, ngunit walang sino mang makakasiyasat sa Kanya. Okay? Sabi sa verse 16, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makakapagpayo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. So yun po yun. Kapag may Holy Spirit tayo, maiintindihan natin ang pag-iisip ng Panginoon, ang Kanyang mga salita. Okay? So yan po, maliwanag yan na sinasabi sa salita ng Diyos sa 1 Corinthians. Okay? So tandaan po natin na yung mga pilosopo, okay? Mga philosopher, okay? At mga scientists, di ba? Mga matatalino yan, mga pilosopo at mga scientists, okay? Na naghahangad ng katotohanan na malayo o apart from the Word of God,
Okay? Hindi nila naghahanap sila ng mga spiritual na katotohanan pero hindi nila gumagamit ng salita ng Diyos at hindi rin sila umaasa sa Espiritu ng Diyos. Ay alam natin na maliit lamang ang kailang malalaman kumpara natin sa isang simpleng Kristiyano. So yan, guys, sabi ko sa inyo, yan ang kaibahan natin bilang mga mananampalataya. Daig natin ang mga pilosopo at mga scientist, matatalino sila sa bagay sa mundo na ito. Pero kapag tungkol sa spiritual na bagay, ay maliit lamang ang ilang kalaman. Kaya tandaan po natin, ito po ang isa sa napakagandang karanasan natin bilang mga anak ng Diyos at bilang mga kaibigan ng Panginoon. Hindi, Jesus did not expect his disciples to follow him without knowing where he was leading. So yan po ang isa sa totoong relasyon natin sa Panginoon. Hindi hinangad ni Jesus na tayo ay sumunod sa Kanya ang kanyang mga alagad na hindi nila nalalaman kung sila patutungo. Inilahad ng Panginoon, ibinahagi ng Panginoon ang patutunguhan nila, yung pangako ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong maggumunihanan, nga balisa man, sapagkat sa bahay ng aking Ama ay marami mga silid. So, tinuturo din ng Panginoon ang isang future o yung hope na ating patutunguhan. Okay? At tandaan po natin na ito po ang isa sa mga napakaganda na ginawa ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, na hinikayat niya siya na sila ay sumunod sa kanya at ito'y napaalam niya. Okay? So tandaan po natin, they were not re-enslaved to a mechanical kind of obedience. Okay? Hindi sila pinasusunod na para bang silang robot na sumunod na lang sila na hindi nila nalalaman ang kailang ginagawa. Okay? So tandaan po natin na ito po yung tato ng Panginoong Hesus sa kanyang mga anak. They were to be His friend. Okay? Hindi sila tinratong mga robot, kundi sila ay tinrato niyang kaibigan. At He revealed to them the truth He could not share with those not intimate to Him. So yan po ay sana'y madama natin, matanggap natin ang katotohanan na itinuturing na tayo ng kaibigan ng Panginoon sapagkat ibinabahagi niya ang kanyang mga natutunan mula sa Ama at inireveal niya itong mga katotohanan na ito na hindi niya maibahagi sa mga tao na hindi naman siya malapit sa kanya. So sana sa mga nangyayari na sa ating daigdig, maraming rumors na talagang kaguluhan, may mga fake mga news, hindi mo masabi na ito daw gawa ng yung pandemic na ito, ay kagagawa nito, whatever, at kung ano-ano pang mga lumalabas na news. Bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo natatakot. Okay? Sapagkat alam natin ang katotohanan. Alam natin na mangyayari ang gulo sa mundo na ito. Kung meron man darating na antikristo o kaguluhan, pamumuno ng ibang mga tao na pinangungunahan ng antikristo, ay hindi tayo natatakot sapagkat sinabi na yan ng ating Panginoon. Okay? Alam na natin. At ang isa sa mga dakilang hope natin bago dumating ang tinatawag na tribulation, ay tayo'y dadagitin na ng Panginoon. So yan po yung mga katotohanan. At ito po para po maligtas ang tao sa kapahamakan, lalo higit sa kamatayan, ay makilala nila si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito po yung dakilang katotohanan na mystery o hiwaga na hindi nila nauunawaan. Ang makakaunawa lang po ito ay yung mga tumanggap sa Panginoon at tumanggap ng banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, kung gusto mong maging kaibigan ng ating Panginoong Hesus, ikaw ay magsisi, tanggapin mo na ikaw isang makasalanan at hindi ka nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. At tanging si Hesus lamang ang makakapagbigay sa iyo ng kapatawaran. At ikaw ay kakaroon ng relasyon sa Kanya. Siya yung Panginoon, tagapagligtas, at siya rin naman ang magiging mo siyang kaibigan.
Nawa mga kapatid ay na unawaan natin ang pagiging kaibigan ng ating Panginoon. Okay? So, makita natin kung ikaw ay kaibigan, okay? Diba, lagi natin i-share yung ating mga secret, yung ating mga tagumpay, kung meron man tayong sama ng loob, o tagumpay, whatever yung inabahagi natin sa ating kaibigan. Tandaan po natin ang ating Panginoon ang siya nating kaibigan. Ano man ang ating nararamdaman, ano man ang ating tagumpay, ano man yung kaligayahan, ano man ang ating kasalukuyang nangyayari, nararanasan sa buhay, sabihin natin ito sa Panginoon. Merong isang kata, what a friend we have in Jesus. Talagang napakaganda na isipin ang katotohanan na ito na bukod tangi tayo na nilalang ng Diyos na tayo ituring niyang kaibigan. By the way, ito ang isa sa maganda sa karanasan natin bilang mga Kristiyano. Ang ating Diyos ay hindi siya nakakatakot na Diyos, kundi pwede natin siyang mahalin at pwede niya tayong ituring pang kaibigan. So, yan po ang kaibahan ng pagiging Kristiyano o kaibigan ng ating Panginoon. Nawa ay sa ating matalakay ay natapos na natin ang unang katangian, ang pagiging masunurin o pagsunod sa kanyang salita. Ang pangalawa ay ang pag-ibig natin sa kapwa mananampalataya sapagkat ito ang ating patutuo o ating testimony na tayo tunay ng mga anak ng Diyos. At ngayon nga ay yung kaalaman sa banal na kasulatan. At ang pang-apat, sa susunod na linggo sa ating pag-aaral ay tayo ay ang mga kaibigan ni Jesus ay mayroong tinatawag na divine appointment. Ibig sabihin tayo pinili ng Diyos para sa at itinalaga niya sa paglilingkod. Hanggang sa susunod na linggo, tayo po ay lumapit sa Diyos at tayo ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat po at itinuring mo kaming kaibigan at hindi na alipin. Salamat sa mga katotohanang ipinakita mo sa amin at ang dalangin namin naway magbigay ito ng kapanatagan, pag-asa at lalo kaming papamahal sa iyo, Panginoon, sapagkat itinuturing mo kaming kaibigan. Kaya, Panginoon, pinupuri ka namin, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay. Dinadalangin din namin sa iyo ang ibang mga tao na wala pang relasyon sa iyo, na hindi nila maintindihan ang iyong salita sapagkat wala ang banal na Espiritu. Naway kumilos ka po sa kanila. Nawa ang nangyayaring kaguluhan sa buong daigdig ay magbigay sa kanila ng katotohanan, awakening, Panginoon, para ma-realize nila na dapat silang magtiwala sa iyo at wala nang iba. Kaya, Panginoon, salamat sa kalayaan na kami ay makapagpahayag ng iyong salita. Palayan mo po ang aming mga iglesia, ang mga mananampalataya sa buong mundo. Naway hindi kami mapigilan ng pandemyang ito upang ma-express namin ang aming pagmamahal at pagsamba sa iyo. Sa iyo ang kapurihan at salamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen.